Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po sa Brian Mendoza. Ito po ang ating daily devotion ngayong araw, February 23, 2025. Ngayong araw po ay ating itutuloy ang ating series which is a seminary vision. Specifically, ang topic po natin for today is about conversion. Magpalit ng relihiyon o magpalit ng Panginoon. Ngayon, ang ating talata po ay manggagaling sa Luke chapter 5 verse 32. Sabi po dito, basahin ko po. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. So ngayon upang ating mas maunawaan kung ano ang nakasaad sa ating talata upang mas maintindihan natin ang ating topic for today sa ating devotion, ngayon po tayo pwede dako sa ating mga teachings. So, una po, true conversion is not religious. So, ang isang totoong follower ni Cristo is hindi nakabase sa religious rituals or traditions. Rather, it is about pagkakaroon ng genuine relationship sa ating Panginoong sa Cristo. Because religion, it focuses on external practices, but a true conversion is about internal transformation. Ikalawa po, true conversion involves repentance and salvation. So, repentance po yung sabihin, turning away from sin and surrendering to God. It is not just pagsasabi ng sorry, but ang repentance is a commitment to change. So through repentance we receive salvation, which is God's gift of eternal life through Christ Jesus. Katlo po, true conversion is submission to Christ. So accepting Jesus as Lord means giving Him full control over our lives. Meaning po, pagtitiwala sa Kanya ng buo, pagsunod po sa Kanyang mga utos at pag-aalaw sa Kanya na i-guide ang lahat ng ating ginagawa sa ating mga buhay. So paano po natin ma-apply ang mga katuruan na ito? Ngayon po tayo pagdadako sa ating application. So na po, put your faith in Christ's finished work. So Jesus' sacrifice on the cross paid for our sins completely, and we don't have to earn salvation because we just need to trust in what He has done for us. Kalawa po, prove your faith through action. So pananampalataya po, hindi lang po yan salita. It should be seen in how we live. Dapat nakikita po ito sa atin sa pamagitan po ng for example, loving others, obeying God, and serving Him wholeheartedly. And last but not least, practice living for Christ as a lifestyle. Christianity po, it is not just around Sundays, around Thursdays, whether kung anong araw ka nag-worship, hindi lang po doon nababase ang isang pagiging Kristiyano. Of course, ito po ay dapat nag-reflect sa ating araw-araw na buhay. So, dapat nakikita yan sa ating pagsasalita, sa ating pagkilos, and ating pagdesisyon. So, living for Christ should be a continuous commitment. Hindi lang po ito sa araw na linggo. So, naway marami po tayong natutunan sa araw na